Hello everyone, this is Marius Black and you are listening to Marius Black's Art Addict Podcast, episode 7. So, hello guys. So, I had a long vacation since our last episode 6. Kasi medyo sobrang na-busy ako last quarter, last year. Sobrang busy with events, commissions, and of course preparing for a show this first quarter ng 2025. And this episode will actually talk about that, my current show at J Studio entitled 3 in 1. I'll explain more about that later in just a bit. So I just want to say thank you guys for still listening to this podcast. I know na ang tagal nga nung last episode and I hope you all like that. And I think marami rin naman tayong nakinig dun sa last episode natin about starving artists or making money with your own art. Not being able to be a starving artist but still making your artwork work for you. Okay, with that said, I'm glad to say now I have a solo show currently in J Studio. The exhibit is entitled 3 in 1 because it's actually 3 shows in 1. I'll get into it more about it later. The fact that it's actually titled that, it means na marami nga siyang exhibit, not just one. Okay? Because my inspiration for the exhibit is the parable of the talents. I don't know if you guys have heard that, yung parable of the talents ni Jesus Christ. He was talking to his disciples and then he told the parable of the talents story to them. The gist of the story is merong isang master or owner, business owner, and then he has like mga 3 tauhan. So yung 3 tauhan niya, kasi magbabakasyon yung master or yung business owner. So what he did was he gave the reins to his 3 servants. Binigyan niya ng talent. Okay, so ang talent, ibig sabihin, parang money or parang rights. So merong, let's say, binigyan siya ng 10 talents or binigyan siya ng 10,000 pesos, something like that. So here's for you. Okay, try mong padamihin to para pagbalik ko, kwentahin natin kung gaano kadami yung nagawa mo dyan. Yun sabi nung master dun sa mga tauhan niya. Tapos si tauhan number 2, binigyan naman siya ng 5 talents nung master. O yan, paramihin mo yan ha. Sabi niya. At yung si servant number 3, si tauhan number 3, binigyan naman ng 1 talent. Okay, ito naman sa'yo. Isa lang binigay sa kanya. Okay, alis na ako, sabi nung master nila. And then, time passed. Nakabalik na yung master. So, sinuri niya yung mga tauhan niya na 3. Sabi niya, kamusta? Anong ginawa niyo dun sa talents niyo? Sabi nung first tauhan, binigyan niya ng 10 talents. Ito po, sir, nagawa ko pong doble yung binigay niyong 10 na talent sa akin. I made it into 20 talents or naging yung 10,000 na binigay niya, naging 20,000 na palago niya. So, nag-invest yung servant na yun into a business, into something, tapos nagawang niyang 10 more yung 10 na binigay sa kanya. So, naging 20, na doble niya yung talents. Sabi nung master, wow, ang galing mo, sige, tara mag-celebrate tayo, sama ka sa akin dahil ang galing mo, napalago mo yung business na iniwan ko sa'yo. O ikaw naman, servant number 2, tauhan number 2. Kamusta? Ano nagawa mo rin sa 5 talents? Parehas lang din po kami ni tauhan number 1 news. Boss, sabi niya, nagawa ko pong doble yung 5 talents, naging 10 naman. So, ito yung ginawa ko, ito yung ganyan. Tingnan mo yung numbers ko, na doble ko po. So, yung 5 naging 10. Ang galing mo din sabi ng master. So, halika rito, sama ka sa amin ni tauhan number 1. Tara, mag-celebrate tayo. Wait lang, si tauhan number 3, kamusta? Ako naman po, ang ginawa ko, boss, nilibing ko yung 1,000 na binigay nyo sa akin sa lupa. Kasi alam ko, tuso kayong boss sabi niya. So, ang ginawa ko, kaysa magasta ko itong 1,000 na to, nilibing ko. Kasi alam ko, pagka binalikan nyo to, baka nagastos ko na. So, ang ginawa ko, inantay ko kayo makabalik, tapos ngayon ko lang kinuha ulit. Eto na ulit, yung 1,000 pa rin. Hindi ko nagastos, hindi ko nabawasan. Tapos alam nyo, sabi ng master,
master nila dun sa isa lang yung talent na binigay. Sabi niya, hindi siya natuwa, sabi niya, take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. Sabi niya, for everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whomever does not have, even what he has will be taken from him. Sabi sa Matthew 25 verse 28 to 29. Yun yung bunga ng write-up ko for this exhibit. So, long story short, ang ginawa nung master doon sa hindi pinarami or walang ginawa doon sa talent niya, kinuha niya yung nag-iisa na talent na binigay sa kanya. Tapos, binigay niya doon sa may 10 talents. Para, bakit? Kasi yung may 10 talents, well, sabihin natin binigay doon sa una na ano, kasi mapapalago niya nadodoble niya, 'di ba? Well, parehas naman silang nadoble. The point is, yung isa lang yung meron dahil hindi niya pinalago dahil 10 times to 0 niya, di naging 0. Naging 0, 'di ba? 1 times 0 is 0. So naging 0 siya. Kinuha sa kanya yung talent niya. So, ang nangyari is napunta pa dun sa maraming talent. So, yung biyaya sa kanya binigay, hindi siya sinama sa party, hindi sila nag-inuman, hindi sila kumain ng lechon. Iniwan siya dun kasi nga hindi niya napalago yung utos sa kanya na palaguin yung money. Hindi porkit nabalik mo, okay, pero ang utos ko ay paramihin mo. And that's what I am exploring dun sa show ko. It's, as artists, what we have, do we really use it? Napapalago ba natin yung mga ginagamit nating, yung mga talents natin, yung mga skills natin? Kasi sa parable, it's just saying na eto ang talent na binigay ni God sa'yo. Binigay ko ito, anong ginagawa mo sa talent mo? As artists, we can relate to this. Yung mga artist na katulad ko, anong gagawin ko sa talents ko? Tatago ko ba sa isang maliit na lugar? Hindi ko gagamitin? Tapos sasabihin niyo, "Oh, artist pa din ako dahil hindi ko ginamit yung talent ko, sinave ko lang dito pero artist pa rin ako." Or ang totoo ba talagang may talent is yung ginagamit niya yung talent niya, tuloy binibiyayaan siya ng marami pang projects, exhibits, nakakagawa siya ng comics, nakakagawa siya ng library of works, nakakapagsulat siya ng tula, nakakapag-painting siya ng mga tao, alam niyo yun? So, for me, as an artist din, of course, ganun ko yung first time ko narinig yan kay Pastor Ed sa Day by Day na ministry namin sa Day by Day. Yung first time ko narinig yun talaga yung pumasok sa isip ko. And lalo, I mean, I don't consider myself na masipag na artist. Medyo tamad nga din ako if you really think about it. And tsaka ko na ikukwento yung about that. But the point is, yung pagiging artist ko nun, parang lalo pa akong nagsipag nung narinig ko yung Parable of the Talents. Na-realize ko na marami na rin kasi, well, I consider myself na tamad, pero I can consider myself also na maraming ginagawa din. Pero minsan, naiisip ko nung time na yun, na ang dami kong ginagawa. 'Di ba dapat yung mga artist, isa lang dapat yung style, isa lang dapat yung pinagfo-focusan na event, na show muna, hindi puwedeng sabay ito. Well, of course, it depends sa artist kung kaya niya mag-multitask, 'di ba? Pero my point is, nagse-second guess ako dahil akala ko hindi dapat gano'n yung artist na may iba pang style, may iba pang ginagawa, may iba pang project. Alam mo yun, hindi ka na dapat magsulat ng tula kasi artist ka na, hindi mo na kailangan yan, mawawala yung pagiging artist mo. Saang libro nakasulat yung gano'n? Saan libro yung hindi ka puwedeng mag-focus ng ibang art style, ng ibang theme, ng ibang kwento, hindi mo puwedeng pagsabayin yun? Mas wala, kasi it's more of yun nga, yung talents that pinaparami natin, 'di ba? So, yun yung take ko dun, and I think tama naman yun. Kasi nga nabibiyayaan ka lalo. Ako, personally, sa experience ko, nabibiyayaan lalo ako ng projects, ng mga clients, ng abundance. Nagkakaroon talaga ako nun dahil ang sipag kong gumawa. Okay, I'm just gonna say masipag kasi I think yun yung maiintindihan ng tao. Marami kong gumawa, and if you've been following me sa Facebook, Instagram, you can see yung tawag nga ni Sir Paul Medina, natawag niya akong, "Oh, prolific mo kasi ang dami ko daw books." Yes, madami kong books, madami kong art books, madami kong comics, yung iba hindi ko pa natapos, pero it doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya, kasi ang dami kong gumawa ng artworks, may artworks ako diyan, meron akong paintings, may poetry, kung ano-ano. And it's not because gusto kong, "Uy, tingnan niyo ako, ang dami kong gawa." Hindi gano'n, it's more of ang dami kong naiisip na idea
So, ayokong masayang yun. Gusto kong, kaysa nakalimutan ko yung naisip kong magandang tula, susulat ko na agad. Kaysa may ibang gumawa nung naisip kong artwork, gagawin ko na lang kasi I still have the idea. Wala pang gumagawa na, so gagawin ko na lang. And that's what I'm doing sa show na 'to, is pinapakita ko na kaya ng isang artist to do a lot of things. Hindi tayo mga artist na binigyan lang ni God ng isang talent, marami sa'tin maraming talents. In fact, kaya tayo nagkakaroon ng maraming talents, ng madaming projects kasi nga binibigyan natin ng halaga yung binigay niya na sa atin. We're not taking it for granted, guys. So, you cannot tell me na, "Oh, ano kasi ako, busy ako, ganyan, ganyan." Well, lahat tayo busy. Pero hindi ka talaga magkakaroon ng sobrang dami ng kliyente or sobrang daming pagkakakitaan sa art mo kasi you cannot multiply it. So sabi ni Jesus Christ dun sa parable, hindi mo mapaparami kasi nga hindi mo pinarami. Kumbaga, some people think nga na sabi ni Pastor Eden nun sa ano, bakit yung wala kukuhaan pa sa kanya, yung konti na lang mawawalan pa siya? Oo, ganun talaga. Hindi yun unjust kasi ano hindi niya pinaparami yung meron siya. Kaya yung mga mayayaman, yung may mga business, baka magtataka, bakit nagpapayaman pa 'to? Kasi nga yun yung tinuturo na magandang path ni God, ni Christ. 'Di ba, na sinasabi niya na 'pag pinarami mo yung meron ka, bibiyayaan pa kita ng mas marami pa. Pero pagka binabasura mo yung binigay ko sa'yo, hindi na kita bibigyan. Gano'n, and it's in the Bible. Kung hindi ka naniniwala sa'kin, basahin niyo, intindihin niyo, i-research niyo kung ano pa ibig sabihin nun sa inyo. Pero that's just it. And for me, it's a life-changing thing na mapakinggan ko yun. And prolific na ako nun, nung napakinggan ko pa, lalo ko pang dinoble, lalo ko pang tinriple. So hindi lang ako artist, nagsusulat din ako, nagpo-poetry din ako, nag-e-edit din ako ng videos, eto nagpo-podcast. I tried vlogging, I'll get back to it pag may time na. Ang dami kong ginagawa just because I know na lahat 'to bigay ni God, and sabi ko nga dun sa write-up, hindi nagkamali si God. Never nagkakamali si God sa binigay niya yung talent sa inyo. So a lot of us as artists, we tend to neglect our talents kasi kailangan natin ng money, kailangan natin ng ganito, ganyan. So, pinapatulog natin yung talent natin. Ayaw ni God nun, guys. Kasi nga yung bigay niya yun, parang hindi mo ginagamit yung regalo sa'yo, 'di ba? So, it's not good. Ayaw niya ng gano'n. Ang gagawin niya, ayaw mo niyan, sa iba ko bibigay. So, makakakita kayo kung hindi kayo gumagawa ng comics, makakita kayo nagko-comics na. Pag, may painting kang gustong gawin tapos hindi mo may makikita kang ibang gagawa nun kasi nga hindi mo ginamit, 'di ba? Hindi ka parang sasabihin mo, "Wala kang oras gawin yun." Hindi ka magkakaoras para dun, ikaw ang gagawa ng oras for that. Hahanap ka ng paraan. May isa-sacrifice kang isang bagay na sa tingin mo, eto kaya ko ng i-sacrifice yung pagge-games ko, kaya ko ng i-sacrifice 'to. Wag na kaya akong magganito. Kasi, it's time away from this, and hindi din naman ako perfect, may mga gano'n din akong kailangan pang tanggalin sa sarili ko. Pero what I'm doing is kahit papaano, I'm telling this story from a perspective na may mga tinanggal na ako at nagpapatotoo na ako na totoo nga yun na pagka ginamit niyo yung talents niyo, it will times 2, madodoble, triple pa yan, lalo na dami yan. So, yun yung side ko. And just relating it back to the show, ang title ng show ko is 3 in 1. Kasi para sa isang artist, parang ang dami ng works na na-exhibit ko dun, para siyang tatlong exhibit na magkakaiba. Magkakaibang theme, magkakaibang mediums, magkakaibang art styles. Yung exhibit ko kaya 3 in 1, 3 shows in 1, yun yung ano niya, pinaka-gist niya. So I'll go into it much later pa, what the 3 themes are about later. So I'm just gonna talk about now. If you didn't know, okay, 2 years ago, nagkaroon ako nga ng post na about, kasi may nakikita akong kumakalat na post na parang may American or someone na post sa Facebook ng sabi, "If you haven't been painting or pag ang tagal mo nang hindi nagpe-paint, don't worry, you're still an artist." So yun. So ako naman nakikita ko may mga nagse-share nun na kapwa Pinoy artist ko na tao na sabi nila parang, ako to, artist pa rin ako kahit di na ako nagpe-painting or tagal ko lang din nagpipinta." And to me, kung ang mindset ko yung parable of the talents, mali yun, sabi ko, "Mali 'to, mali 'to." Sabi ko.
I have to say something. So instead na nag-reply ako dun, nag-post ako, sabi ko, no, you're not an artist if you haven't been, pag ang tagal mo nang hindi nagpe-painting, something like that. Ako nga, nagkakatapos ko lang ng one-man show ko. Dapat magpapahinga na ako, pero hindi, nag-painting pa rin ako. Sabi ko, you are not an artist anymore if you're not, matagal ka nang di nag-painting. And for me, in my opinion, sabi ko doon, it's 2 weeks lang hindi ka na artist kapag hindi ka nagpipinta. And a lot of people nagalit dun sa last part na yun kasi they thought na porket dumaan yung 2 weeks di ka na artist. And the whole thing naging viral, as in dami nag-comment, basta naging sensation siya sa I don't know if you could call it a sensation really, pero ang daming taong nag-comment dun dahil daming nagalit, ang daming nainis, dami rin nag-agree, pero mas madami yung nagalit. Ang dami rin kasing mga artist na they don't know me and then nag-comment sila doon. Yung mga pinopost ko kasi before that, yung kung paano ka mag-paint pa rin, makakapag-art kahit may trabaho ka. And I mean, I'm really pro-artist if you, if you didn't know. I want to encourage artists. I didn't want to, sabi nila gatekeeping daw yun and something like that. I'm just saying na huwag kayong maniwala na artist pa rin kayo kahit di na kayo nagpipinta. 'Di ba? And yes, people might disagree yung 2 weeks, pero sabi ko nga, artist ka pa rin basta nagpipinta ka. Yung 2 weeks na sabi ko, in my opinion, 2 weeks, di ka na artist. In my opinion yun, kasi yun yung sa'kin, for me. Pag 2 weeks di ako nakapag-painting, feeling ko, ba't wala akong na-painting? Alam, bumabalik na ako sa katamarang mode ko. So magpe-painting na ako, kailangan ko ng gumawa. Pero actually hindi na ako umabot ng 2 weeks. 3 days lang ayoko ng wala akong ginawa pa rin. Na hindi man lang ako nakapagsulat, hindi ako makapaggumawa ng tula. 5 minutes lang may tula na ako eh. So pag hindi ako gumalaw ng ganun, either sobrang busy ko dahil may event, or sobrang tinatamad ako. Tapos na ako dun eh, pro na ako na artist eh. It's my living na din. And even if may work ako, hindi rin ako papayag na, katulad nga nun, pag may events kami like weekends, like Comic-Con, Comic-Con, or Toy-Con, or One Stop Record Fair, lahat ng yan, katulad nitong just past weekend, nagsulat pa rin ako ng tula. And nung nag-open yung art exhibit ko this March 8, nagpahinga lang akong 2 days, tapos painting na ulit ako. Nakatapos ako yung painting. Tapos nagsulat din ako ng tula after 1 day. So I can say na yung sinabi ko na kahit marami nagalit, I can stand my ground on it. Kasi for me, katulad nga nung sinabi ni Christ dun sa Parable of the Talents, kapag hindi mo nga ginamit yung talent mo, mawawala yun. And ito sasabihin ko guys, totoo yun. Kasi nawalan na rin ako ng talent before. Ang tagal kong may 10 years ako na halos hindi ako nag-painting, hindi ako sinisipag, tinamad ako kasi sabi ko na-depress ako, wala akong trabaho, bla bla bla. Nawala yun, nawala yung skill ko, pumangit lalo yung art ko. Kumbaga na pumupurol ka as an artist and hindi maganda yun. And I might sound harsh kung sa mga reply ko, sa mga sinabi ko kasi I stand my ground na galing na ako dyan eh. Hindi nyo na ako maloloko na wala kayong time, wala kayong oras, wala kayong materials. That's bullshit, guys. Kasi kahit meron nga ako sa exhibit na to, basura lang ginawa kong art. Cardboard lang ginawa kong art. Oh, tira-tirang painting ginawa kong art. So, don't give me your excuses. Sabi ko nga sa isa kong tula, mas marami pang excuses kaysa sa mga stars. Hindi matatapos yung excuses, guys. Kung talagang gusto nyo magpinta, lahat magagawa nyo. At kung ayaw nyo talagang magpinta or gumawa ng art, walang makakapilit sa inyo. So, ang dami kong ini-encourage na artist, ganyan. Tapos nakikita ko, hindi naman talaga nila ginagawa. Hindi ko na sila papakailaman. Bahala ka na dyan. Basta ako tinaray kitang tulungan. And yun nga, kaya ko lang naman na-bring up yung 2 years ago na 2 weeks na comment ko na hindi ka na artist. Kasi nga, I don't believe that. I don't believe yung quote na nireplyan ko na artist ka pa rin kahit di ka na gumagawa. I'll ask you guys, gaano katagal bago ka maging artist ulit? Or kung if you guys disagree na 2 weeks lang, hindi ka na artist, okay, gaano katagal sa'yo yung hindi ka na artist? Kasi hindi naman porket nag-exhibit ka lang one time, after 10 years, artist ka pa rin, tapos hindi ka pa nag-exhibit ulit. Or 5 years, hindi ka pa ever nag-painting ulit. Graduate ka ng fine arts, di ka na afterwards nagpinta. Diba? Sumasali ka once a year ng exhibit, tapos yung sinasali mo pang artwork, pangit. Diba? Sabi mo, artist ka, graduate ka ng fine arts, ang taas ng graduation na binigay sa'yo, president ka ng ganitong org, pero yung gawa mo, mediocre.
or kung may gawa ka man, kung may gawa ka, 'di ba? So, I'm not trying to pick on artist na hindi gumagawa. I'm trying to slap you in the face na gumising ka, hindi gano'n 'yun. Kasi you will regret your lost time. Pagka you look back at your life 10 years, wala kang significant work na nagawa, and you're calling yourself an artist, you are deluding yourself that you are still an artist because you believe that you just believe you're an artist pero you don't do. You're not doers. You don't, alam mo yan guys, so parang yun yung point ko. Art is not just a title. For me, art is a verb. Ginagawa yung pagiging artist. You make art, you move, di ba? You cannot just, kasama sa art making yung pag-iisip ng concept, pero you have to take action afterwards. Because, you have to wake up at some point. Hindi ka lang puro dreaming lang as being an artist. You just don't dream. You just have to, you also have to wake up then, di ba? So that's my point. Anyway, kaya ko lang nabanggit yun. Kasi yung nagkumalat nga yun, naging viral siya, daming nagsulat na article sa akin about that. So, okay lang, kahit negative yung take nila. They didn't interview me. May mga interview naman sa akin. Nilinaw ko yun. But I'm bringing it up now because it's connected dun nga sa parable of the talents. And of course, maganda rin, may clarity sa inyo, di ba? At the same time, nung time na yun, may nag-reach out sa akin na artist din. And itong artist na to, he was a child star noon. I don't know kung tama ba yung ano ko. So si Kuya Reb Eliesa. So he's also an artist. He's also a prolific artist. He's from the Brute Collective. 4 na artist sila na exhibit, and then they also do they are like, I asked him what is the Brute Collective. He said na outside the art yung talaga atake nila. And at the same time, artista din siya noon. I'm not sure hindi ko natanong siya personally kung nagtitake pa siya ng roles, pero a great artist din na nagpe-painting. Nakausap ko din siya na sabi niya nahirapan din siya mag-painting. Hindi rin siya, I mean, he wants to paint regularly. Every day, tinatry niya talaga mag-paint. And he does paint. Pero minsan, parehas nung napag-usapan namin na minsan haharap ka sa canvas, wala kang mapapaint. And nangyayari talaga yun sa mga artists. But you still, of course, have to try like him. You still have to try. But anyway, nag-reach out si Kuya Reb sa akin. Uy, Mars, I like what you said. Kasi ganun din ako. I also paint daily kasi gusto kong maging hindi naman, you cannot want to be prolific, pero gusto mo ng discipline, di ba? Sabi niya gusto niya rin maging discipline. So, usap kami, madami kaming palang in common, tapos nakita ko art niya, ang ganda din. Tapos, he's also a Christian, so, nag-usap kami about God, about Jesus. So, madami kaming na pag-usapan all throughout after our initial conversation sa Facebook. And then after 2 years, I think kalimutan ko kailan niya, pero nag-message siya, sabi niya, Mars, meron ka ba mga naka-ready na works sa'yo dyan? Sabi niya, meron naman, bakit? Kuya, kasi I'd like to invite you to spearhead you to a show sa isang gallery. Uy, sabi ko, game ako kuya. So yun. So, nagkaroon ako ng exhibit dahil si Kuya Reb naglakad siya ng show for me. Siguro natuwa rin siya ng dami kong pinoproduce, dami kong pinopost palagi, napaplood ko yung Facebook feed. Nakita niya, and I'm really happy na he did that. And if you really think about it, parang kung hindi ako nagsalita about yung we're just going full circle. If I didn't express myself about artists not being artists anymore if they don't paint, if hindi nag-viral yun, hindi niya ako makikilala, hindi rin niya ako makakausap, hindi ako magkakashow ngayon. And it's funny that yung show ko tungkol din sa Parable of the Talents, about having discipline, having to use your talent. So full circle, guys. So sobrang yun yung namin, ang tawag nga namin ni Kuya Reb is divine providence, yung para talagang ginawa ni God. He paved the way. Oo, initially ang daming naging negative about what I said, and I think they just didn't understand what I was trying to say. And some people even said na, mga comment mo kasi pabalang. Pabalang din yung comment nila, kaya pabalang lang din yung sagot ko. So pagka maayos yung sagot nila, maayos din naman sagot ko. But when you're angry, you're not thinking straight. So kung nagalit ka doon sa sinabi ko, that's actually a good thing na nagalit ka, kasi you are just angry about what I said because you're angry
sa sarili mo, 'di ba? Kasi nga hindi ka ayaw mong aminin 'yun. And if you're willing to grow, if you're willing to listen, if you're willing to take criticism, magigising ka do'n. And I'm not gonna name names, pero may mga artist din na lumapit sa akin na sabi nila, "Uy, nagising ako do'n, eto yung nagawa ko, tignan mo." O kahit di mo na lang sabihin, eto yung dahil dun sa sinabi ko na may nagawa sila, may mga nagising na doon. And ang dami rin nag-agree na may mga professional artists talaga, yung mga master. Oo, araw-araw kami nagpe-paint. Ang dami lang talagang mga artists na they want the title, not the art talaga. Hindi sila talaga there for the mismong working na art. They just want to be called an artist pero ayaw nilang mag-work for their art. So, ganun. But anyway, going back to the exhibit, si Kuya Reb din yung nag-curate ng show for me. And it's really, really good kasi nga ako as an artist, I also curate shows pero hindi kasing ganda ng pagka-curate niya kasi I've done it a lot of times pero iba pa rin yung may nag-handle sa work mo kasi if you're the artist, is ikaw rin mag-create ng show mo. That's okay. Pero minsan mas maganda yung iba tumitingin para you can find something else sa works mo kasi iba yung tumitingin ng artworks mo, how to be presented. And if you haven't been to the show, ang ganda ng pag-exhibit ni Kuya Reb nung mga artworks sa J Studio. So, yun. So, I'm really, really grateful for Kuya Reb na nilakad niya yung exhibit na to sa J Studio. Of course, ang dami ko kasing artworks na nagawa nga over the past 1 to 2 years nung kinailangan yung exhibit na magpasa ng work. Yung mga iba kong works doon, old works na, pero hindi ko pa siya na-exhibit. Yung iba bago, iba super bago, yung iba last year lang. Pero ang dami ko nadala na buti na lang nandyan si Kuya Rep para maayos ng maganda yung ma-exhibit. Otherwise kasi sobrang kuha ko lang yun, pupunuin ko lang siya basta. Tapos yun na yun. Parang, pero he was able to let me understand na parang hindi porket puno yung wall, makikita mo yung artwork. Ibig sabihin, hindi porket maraming artworks dyan, marami nakikita yung art. Yung titingin. Minsan, sobrang busy, they will not even look at the wall. Mas lalong hindi nila nakita yung bida mong artwork. So, minsan, you have to create space para makahinga yung mga artworks. So, ginawa niya, meron lang isang artwork dito, isang artwork dito. And ang galing, nakita mo kung gaano kaganda yung artwork lalo. Nung mag-isa na lang siya dito, yung sparse yung pagitan nila. If it were left to me, hindi ganun gagawin ko and hindi din ganun kaganda lalabas yung ako lang. So thank you Kuya Rebe for listening. Maraming salamat. Thank you po for making it a wonderful exhibit of my work sa J Studio. Thank you so much. So yun, and of course, I want to also thank, of course, our Creator God for giving me all these talents, of course. And kung wala siya, wala ako dito. So maraming salamat God sa pagpahiram ng mga talents na binigay niyo sa akin, sa wife ko, sa mga kaibigan ko at sa mga tao, iba pang artist, kay Kuya Reb. Everyone, maraming salamat po dahil sa binigay niyong biyaya. And I would like to, of course, thank you then ulit si Kuya Reb for making this show, curating this show, spearheading this show at J Studio. Maraming salamat Kuya Reb. God bless you. I am forever here for you kasi nga natulungan mo ako and I'm eternally grateful na nakilala kita for that for this time, and of course hopefully marami pa tayong maging project soon. And I really am grateful. And thank you din po sa J Studio for having me. And sobrang bait ng J Studio, sila Ma'am Gia, sila Ma'am Jean, and other staff members, accommodating nila. Ang ganda ng J Studio, guys. If you haven't been there, punta kayo sa J Studio sa Pasillo La Fuerza, sa 2241 Chino Roses Ave sa Makati. And yun yung, maraming galleries din eh. Nandun yung Finale Art File, VOV, Vinyl on Vinyl, at yung J Studio, nandun din. And pagpasok mo sa J Studio, ang laki niya, sobrang, kaya ang dami kong dinalang works kasi sobrang laki ng gallery. I was afraid na baka masyadong masayang yung space. Alam niyo naman ako, ayaw kung may nasasayang na stuff. So, I exhibited a lot of artworks there. So, punta po kayo. So, anyways, aside from thanking them, I would like to also thank you sa mga naging art patrons ko. So, may mga tao ko nalalapitan for me to be able to fund this exhibit. Pang pa-frame, pang transport, pang bili ng materials. And ang dami nyo pong sobrang nag-respond sa akin positively. Even yung moral support, guys, sobrang maraming salamat dahil binigyan nyo po ako ng moral support.
financial support, moral support, advice. Ang dami niyong mga tao kayo na I just want to say right now na maraming salamat po. Kung wala po kayo, hindi po ganun kaganda yung magiging show ko. So thank you po sa art patrons ko. I just want to say na thank you and God bless all of you na tumulong at nag-pledge po sa aking art patronage. So maraming salamat po. Okay, and lastly, I would just like to tell, itong exhibit ko na to, I will leave a link, a PDF file link that you can download the PDF file so that you can still, if you'd like to buy some of the works that you will see there, please just contact J Studio. May contact dun sa PDF file. And then you can purchase any of the works that you find yourself na magustuhan nyo. So, yun po. Okay, so yung exhibit na to, like I mentioned earlier, is 3-in-1. So, yung 3-in-1, may 3 exhibits. Tapos yung 3 exhibits na yon, may 3 exhibit din siya na mini sa loob. Okay. So, halimbawa, meron akong exhibit doon na entitled Nothing for Granted. Yung Nothing for Granted, they're mostly works ko na ginawa na yung Manila scenes. Yung parang, kasi kaya Nothing for Granted, parang yung mga tao sa streets, we take them for granted, mga taong nakikita natin na hindi hindi natin sila kakausap, we're just taking them for granted. Pero for me, we shouldn't do that. We should appreciate everyone, gano'n. So, yan. So, it's Manila-based exhibit, yung Nothing for Granted. It's reality, it's what I see, it's what, kung ano yung kakahalubilo ko sa araw-araw, yung nakikita ko sa araw-araw. So, it's mostly talking about that, yung unang exhibit. And yung 3 breakdown nung Nothing for Granted, yung unang exhibit na meron doon is yung Manila Ink. Manila Ink is what artworks I have na, kasi yung Manila OQA, if you didn't know, yung Manila OQA na artwork ko, I first inked them on a separate paper. I have that scanned and then have that outline printed on watercolor paper. So yung watercolor paper na yun yung pinipaintan ko ng watercolors, gouache, and acrylic, pen, ink, ganyan. But yung outline na yun, kasi ang inspiration ko dyan yung woodblock print making ng Japan eh. So what I did is, instead of woodblock print making, ang ginawa ko is ink lang, scan it, and then just print it, laser print na lang sa isa pang paper. So yung parang woodblock, quote-unquote, na meron ako is just an ink a paper with an outline of inks. And currently, naka 300 plus na ako, 360 na nga eh. Yung Manila OQA ko na artworks na nagawang more or less ganon. So, yung mga ink artworks na nasa paper, nasan sila? Tinago ko lang, hindi ko siya talaga ini-exhibit. But recently, nabungkal ko sila, nakita ko ang ganda pa rin ito. So, ito pwede to, sabi ko. Kasi nga, tinanong ako ni Kuya Rev if I'm able to show artworks kung meron akong nakatagong mga works. And yes, I have. So, isa yun. So, sinama ko siya. So, I called them Manila Ink. So, kasi mga naka-ink sila na 8.5 by 11 inches na mga artworks on pen and paper. And then, yun yung in-exhibit ko kasi hindi pa sila ever na-exhibit. Yung ginawa ko yun, ang ganda pa rin nila. And if you can see yung actual photos nila, magugustuhan nyo rin kasi sobrang detailed nila. Yun yung comic book guy format ko na inking, na lumabas doon, and makikita nyo, it's prevalent there na mga artwork. And of course, it's still Manila. Mas makikita nyo yung grittiness ng mga Pinoy, Filipino street scenes doon kasi nga black and white lang. And that's why I call it my Manila Ink artworks. And then yung second one dun sa Nothing for Granted na show is My Manila naman. And this is my usual and typical art exhibit na Manila OQA na sa mga 9x12 na artworks. So they're 9x12 artworks, and then I paint them with watercolor, gouache, and then still Manila street scenes. Ang naiba lang dito, of course, is marami pa ulit na dagdag na Manila OQA na artworks. Meron mga the usual na magtataho, and then mga vendors that doesn't be na, well, dati hindi sila madalas mapinta. Ngayon may mga nagpe-painting na rin nun, but I still painted them kasi ang ganda pa rin ng mga nakikita ko sa streets eh. So I just painted them because yun nga, wala masyado nagpe-paint sa kanila. And I'm really, really happy kasi if you look at the artworks that I have like 2, 3, 4, 5 years ago ng Manila OQA, ibang-iba na yung quality ng mga artworks na ito na sa maliit na papel lang na 9x12. So yeah, I hope you take a look at them as well. And lastly, dito sa Nothing for Granted is Voice for the Silent, yung ikatlo kong show, mini show. And yung Voice for the Silent, it's more of just
artworks na meron ako na malalaking painting, like oil paintings and mixed media artwork na hindi ko pina-photocopy yung outline. I just painted on the spot doon sa papel, wala na laser printing. So one of one sila. Same goes with the oil painting. So this is more visceral attack dun sa papel, sa canvas kasi 1:1 lang. Meron din ako dito mga street scenes of course, but yung meron ako mga dogs din, so mga ganun. So it's a different and it's also voice for the side because ito yung nga yung mga konti lang yung mga nakakakita. Konti lang hindi rin sila nakakapagsalita, hindi rin sila masyadong pinag-uusapan. They are unnoticed beauties in the streets. So, me painting them gives them voice. Kasi na-inspire ako dun sa isang artist na he's taking photographs of parang mga Mexican workers na kinukunan niya above sa isang bridge. Tapos he's taking photographs of them habang papunta sila sa work. Of course, yung mga Mexican workers, wala naman may pakialam sa kanila, di ba? So, he took photographs of them and ang gaganda nung nakukunan niya every time na ginagawa niya yan. So, may quote siya dun na, I don't know if he said it, but yung napanood ko sinabi, he's giving voice to the silent people. Parang ganun. So doon ko nakuha yung concept niya. It's me as well, ginagawa ko rin ngayon sa aking pagpinta sa kanila. So I named it Voice for the Silent. Yung parang yung mga normal people na hindi nyo nakakausap, nakikita nyo lang, I gave them a voice by being able to be painted. Kahit di nila alam na pinaint sila. So yung isa kong ginawang exhibit, it's called Me in My Mind. So yung Me in My Mind, it's just my colorful and playful side. So, para kasi yung concept ko dito is yung parang yung sa misis ko kasi meron siya yung childhood memories na pinipaint niya. So, yun yung isang exhibit niya na aspect. Ako naman parang ano yung iniisip ko nung bata ako na yung fantastical na iniisip ko. Superhero ko, may armor ako, may mga dala akong weapons. Sabagay, puro water gun lang yung dala ko. Something like that. So, kaya Me in My Mind. Parang ano ko sa utak ko sa isip ko nung bata ako. And dala ko pa rin ba ngayon yun. So, yung una kong exhibit dun sa Me in My Mind is yung mga cats, yung Manila Meow. And with the Manila Meow, of course, alam niyo na to, yung mga pusa, yung mga pinipaint ko. So, it's just the typical stray cat sa Maynila. Tapos, naging creative exercise siya for me to be able to paint a lot of different cats, quote-unquote, sa isang cat na image lang. So, parang may repetition, pero meron ding customization at the same time. Parang ginawa ko kasi ito nung nag 100 artworks kami ng isa kong group eh. I was challenging myself. It's a creative challenge. Kung ilang images ba ng cats yung pwede ko magawa sa isang image lang. Ito yun. So may parang kagat-kagat na ganito. Meron siyang 2 ulo. Or yung nauubusan ako, wala na talaga makaisip, parang naubos na yata idea ko, ulagyan ko kaya ng bote ng beer, tapos palitan ko ng tuna juice yung nakalagay, or chicken broth, parang gano'n. So, nagkaroon na naman ako ng idea. So, another series na naman within a series yung nangyari. Like I said, guys, when you accept, when you acknowledge, when you practice, and when you use your talents, your gifts, ang dami ibibigay na idea sa'yo ni God. So, for me, I'm just doing that. Kaya ang dami ko nagagawa, kaya ang dami ko naisip na idea because I am making my art as it's intended to be used. Diba? Gumagawa lang ako kasi ito yung binigay sa akin talent. At binibigyan pa niya lalo ako ng ideas ng concept. And I thank him for doing that. And makikita niya naman sa dami ko na nagawa na artwork, hindi lang ito yung mga pusa na nagawa ko, dami ko na rin nagawang cats. Yun yung nagiging result nung bigay niya. Okay, so moving to the next one, meron ako dito yung sabaw soup. Okay, so this one, kasi nga may ginawa ako nung isang cut dito na, meron siya naman, Campbell soup. Tapos instead na nakalagay yung soup na usual na nakalagay sa Campbell soup, naisip ko, lagyan ko kaya to na lang ng sinigang. Kasi nga, to make it more witty, make it more playful, funny, lagay ko sinigang soup. Uy, sabi ko, okay yun. Tapos parang wala lang, naisip ko, gumawa kaya ako ng parang Andy Warhol as a tribute, pero sinigang, lomi, 'di ba? May gano'n, may tinola naman. So, yun yung ginawa ko for this one, yung sabaw. So, parang kaya sabaw soup kasi 'di ba, sabaw parang unclear, 'di ba? Pero at the same time, it's funny. For me, it's funny na if you think about it, napaka-funny nung scene niya na
sabaw. And if you ask me, ang sabaw din kasi ni Andy Warhol dahil yun yung ginawa. Campbell soup, Campbell soup, ba't mo pinaintan? Ba't mo yan yung ginawa mong bida sa isang exhibit, pati yung mga Brillo boxes. But if you ask him, if you ask Andy Warhol, bakit mo nga pinintay ang mga soup cans na yan? Ang sasabihin niya, eh kasi yan yung kinakain namin araw-araw nung wala kaming makain eh. So, there's a different meaning to it na nakikita natin, pero meron talagang deeper meaning sa kanya yun. May resonance sa kanya. O yan, kasi bakit repetition? Eh, ang dami kong kinain ganyan eh. Diba siguro Andy Warhol, kakakain nila ng Campbell soup, i-stock nilang ganun sa artwork na to ah. And at the same time, yung paggawa ng artwork na yun, he used silk screen, repetition, 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 na-elevate niya yung paggamit ng silk screen sa art scene. Na hanggang ngayon, mga street artists, ginagamit pa. And I'm just gonna be completely transparent here, guys. So para sa akin, yung artworks na ito, na ni silk screen lang din, actually, itong mga artworks na to, was also silk screen. Sinilk-screen lang nung father-in-law ko, si Amang yung gumawa, yung father ni Guada. And at the same time, yung pag-silk screen niya, kasi nagsi-silk screen talaga si Amang eh. So he made all of this. Hindi ako gumawa nung art mismo. Siya talaga lang yung nag-silk screen. And then at the same time, since yung show ko malapit na, I wasn't able to, kasi ang plano ko, silk screen niya yun, tapos ako yung magsusulat ng text. And I'm just gonna be 100% transparent here. Hindi rin ako yung nagsulat ng text. Yung misis ko si Guada, since she's also an artist, mas maganda yung sulat niya. Siya na lang yung pinag-take over ko nung ano. So, if you think about this artwork, wala talaga akong hinawakan dito ni hindi ko pinirman. But that doesn't mean na it's not mine. A lot of things here are borrowed. Borrowed from Andy Warhol. Si Andy Warhol, binaro niya rin yung image sa Campbell soup. And then yung skills, hiniram ko yung sa father-in-law ko. And then yung final touch, yung sa misis ko. The only thing that is mine here is the idea. And a lot of other people will think, oh, hindi mo na artwork yan kasi hindi nga ikaw yung gumawa, wala ka hinawakan. And to those people, I will say na hindi ganun yan. If you research, ang dami katulad nila Jeff Koons, nila Damien Hirst, ang dami na lang hindi hinahawakang artwork pero sila yung artist. Why? Because yung idea sa kanila galing. Not just the financial part, pero yung idea galing sa kanila. Ibig sabihin nun, yung idea, kung wala yung idea, wala yung artwork. At the same time, pwede mong sabihin, bakit yung mga ibang nagsisilk screen, hindi pa rin nila malagay sa gallery yung artwork nila. Wow, pumunta ka sa Recto. Oh, may nag-silk screen doon. But the artwork yun. Kasi yung idea, basic. Napaka-basic nga. Okay, mukha ni Jesus. I would argue artwork pa rin yun. Para sa akin, art yun eh. Pero the way they're presenting it, or the way na ang dami nang gumawa, hindi na siya special, wala nang bagong concept dun. It doesn't make you think. Diba? So, for me, kung let's say, I will step in sa Recto, sasabihin ko, gawin nyo to, tapos i-exhibit ko, kahit magkano lang binayad ko dun sa nag-skate sa Recto, pero ako nag-exhibit, in-exhibit ko lang mas mahal, kasi nga, you are not buying yung silk screen, you are not buying the paper, you are buying the idea. Naintindihan nyo? If you didn't know that, yun yung binibili, hindi lang yung canvas, yung paper, yung materials yung binibili mo. It's actually, I would argue, mas mahal yung idea. Do you understand, guys? So, yung idea ko, it's not even that so profound kasi nga, sabaw lang naman ng Philippine scene yung nilagay ko dun eh. Kasi wala pang ganung talagang Campbell soup. And ano naman yung sinasabi kong malalim dito? Well, at the same time, I'm saying na bakit wala pang sinigang soup sa Campbell? So, yung si Andy Warhol kasi, nung in-exhibit niya yung Campbell soup niya, initially parang hindi natuwa yung Campbell soup kasi bakit wala ka namang permission. Pero nung naintindihan nila na naging sikat yung artwork ni Andy Warhol na naging marka sa art scene, they accepted it. Pinabayaan niya, sige, bala ka, gumawa ka dyan. We love it. Parang gano'n. So, I'm also saying na, uy guys, tingnan nyo naman, meron din naman mga soup ang Pilipino. Bakit Italian seasoning lang, Italian soup lang yung mga meron kayo dyan? May Pinoy din na soup na may sinigang, may goto, may soup number 5, 'di ba? And for me, ang pinaka sinasabi ko dito is yung simple, baka ma-elevate pa. Gets nyo? Simple silk screen, ma-elevate. Simple skill ng nagsisilk screen, na-elevate sa art. 'Di ba? Simple yung pinaglagyan ko, cardboard lang, papel lang, pero na-elevate sa gallery, nabebenta. At the same time, yung simpleng sabaw ng Pilipino,
pwedeng ma-elevate sa Campbell soup. And ang favorite ko dito is yung isang soup, yung free soup. Kasi if you think about it, mahilig tayong Pinoy sa free soup, 'di ba? I don't know if may free soup sa ibang lugar, pero 'di ba yung free soup napaka-Pinoy mo. And if you think about it, napakababaw naman. Hindi mababaw yun kung maraming nakikinabang sa free soup 'pag umorder ka sa karenderya nun, 'di ba? So ang daming makaka-relate dun, and sa art importante yung relatable yung work mo, especially if hindi pa siya na-scratch na itch, wala pang gumawa nun na isang idea. Katulad nung free soup, wala pang gumawa ng artwork, not that I know of, 'di ba, sa Pinas na gumawa ng free soup. So for me, napakaganda nun kasi it's speaking to our needs, 'di ba, 'pag wala na tayong pera, 'pag gutom na tayo at kalahating rice lang na-order mo at kung ano man yung maliit na malamig na ulam yung binili mo sa karenderya, yung free soup mainit yun at gusto mo yun, it refreshes you. Same with what I did, yung wittiness, yung funniness nung mga nakalagay dun, goto with tuwalya, yun yung mga ganyan. Lighthearted naman yung mapapasaya tao, and for me, it's something na mapatawa mo rin yung tao, magka-joke ka dun sa work, even if seryoso ka dun sa artwork mo, it brightens people's days. Yung mga artworks ko na cats, if I put the title 'pag may event kami na convention, tapos nabasa lang nila na Isaw Snatcher or Tokneneng Thief, gano'n, natatawa na sila. And for me, ano na yun, kahit di sila bumili, I made their day. So para sa akin, you're giving something for free na smile. So that's never a bad thing. So maganda yun for me. Okay, so moving forward, yung next ko na art exhibit sa loob ng isang exhibit, yung sa Me in My Mind, yung Runaway Kids. So yung Runaway Kids, ito naman yung kinuwento ko kanina, mga bata na imagination ko na. Kasi nung bata kami, meron ako isang kaibigan na, well, ako kasi nanonood ako ng maraming videos, like movies, cartoons na yung mga bidang bata. Kasi may rentahan kami ng VHS nun, eh. So pinapanood namin yun, pinapanood sa amin ng airpods namin yun. Tapos parang ang ginagawa namin is, ginagaya ko yung mga bata na madaming backpack, tapos magsusuot sila ng mga gears nila, tapos mag-a-adventure sila. So as a kid, ginaya ko yun nung bata ako. May isa kong tropa na hinila, tara gawin natin yun. Mag-adventure tayo, mag-impake tayo ng lunch, mag-impake tayo ng mga toys, comic books, pang drawing, water gun, gano'n. So lahat pati panglaro, extra shirt. So dali natin lahat yun sa isang mag-iisa tayong backpack. Tapos maglakad tayo, maghanap tayong adventure. O di sige, ginawa nga namin yung mukha kaming tanga. Kasi suot ko lahat ng damit ko, yung init. Tapos ang dami kong dala. Tapos nakakaisang kanto pa lang kami. Wala pa yung adventure. So parang, asan ba yung adventure? Parang wala naman. So na-realize ko na mukha pala kaming tanga lang. Parang na yun. Kasi pinagtitinginan naman ng mga bata. Pero wala pa ring dumadating na eksena. So, kami yung eksena, kami yung nagmukhang happening dun, hindi kami yung pumunta, wala kaming naging adventure, kami yung pinatawa lang namin yung mga tao. But I took that kasi parang gano'n mag-isip yung bata, parang fantastical mag-isip na ito yung naisip niya, na warrior siya, adventurer, ganyan. So, ito yung mga artworks na to. It's more of thinking about yung parang runaway, nagra-runaway sila to go to an adventure or running away from reality into fantasy na, ito ako, warrior ako. That doesn't make even sense. Bakit ka nakasakay sa pusa? Ang haba nung katana nila, mas malaki pa sa kanila. But it looks cool, di ba? So, it doesn't have to be serious like yung Manila Okiwe ko, but it also is something that you wanted to be as a kid. Maalala mo yun. So maganda yung aspect na yun for me na nabalikan ko din yung memory ko as a childhood, like yung sa misis ko din na ginawa niya na childhood memories. But for me, it's more of a fantasy nung childhood ko, parang naghahanap ng adventure o yung mga yung mga naisip ko ng bata ko. So, yun. Kaya Me in My Mind. And ito yung Runaway Kids. Okay, so yung last na exhibit out of the 3 is yung When No One Is Watching. So, yung theme ko dito sa When No One Is Watching, ito yung mga ginagawa kong artwork pag wala na yung sa isip ko yung mga magki-criticize masyado sa akin. What do I mean by that? Yung 'di ba minsan may mga artworks tayong ginagawa na hindi natin style, tapos may magko-comment sa work natin, either kaibigan natin, family member natin. Ano yan, bago yan, hindi maganda, hindi bagay. Parang may mga minsan nakakakuha tayo negative comments. And yung mga negative comments na yun, minsan, we take it to heart.
na hindi na natin ulit inuulit yun kasi napagtawanan tayo, napahiya tayo, nasabihan tayo ng gano'n. So, kinakalimutan na natin sila. And for me, this specific part of the exhibit is me breaking out from that. Kasi nasasabihan na rin ako, nabato na rin yung artwork ko ng iba kong kakilala kasi either nainggit sila or ayaw nila artwork ko. Pero one thing is for sure, hindi sila natuwa do'n. And ako rin, hindi ako natuwa kasi bakit mo binabato yung artwork ko para masira. So, gano'n. And afterwards, psychologically or subconsciously, hindi ko na ginawa yung artwork. I'm not blaming them. I'm blaming actually myself. I'm just bringing it up na yun yung nangyari. Kasi for me, napatigil ako. And kasi, I hope everyone or people can also artists can relate na minsan may naninira sa atin tapos tayo pa yung mag-a-adjust sa kanila. So, sila na nga yung kupal na ginagawa nilang katatawan yung diba minsan nag-present ka ng artwork sa art group mo, sa mga tropa mo, pagtatawanan nila. Pero I realize sa tagal-tagal ko nag-a-art, hindi lahat ng tinatawanan yung artwork mo is natatawa talaga sila. No, sinasadya nilang pagtawanan kunwari lang kasi ang ganda ng gawa mo, naghahanap sila ng butas, wala naman talagang butas, wala naman pangit dun. Kasi nainggit sila na kaya mong gawin tapos hindi nila naisip yun. Tapos ang nangyayari pa, 'pag hindi mo ginawa na yun, sila naman yung gagawa, nanakawin nila idea. And may mga gano'ng klaseng tao and may episode ako na gano'n about art antagonist ang tawag ko, search niyo na lang sa YouTube, playlist or sa YouTube ko. But my point is, so dahil nakulong ko yung sarili ko sa gano'n, sa iba kong works, 'di ako nag-abstract, 'di ko ginawa yung assemblage, tinago ko 'tong isang art style na 'to, 'di ko na halos nawalan ako ng confidence. This is me breaking away from that. So, okay. So, ano ba yung ginawa ko dito? Yung una kong ginawa dito is yung tagping tirahan. And this one, ito yung mga artworks ko na sobrang ganda for me. This is one of my newest works. Yung artworks na to is just a simple white canvas. Tapos ginawa ko yung lahat ng scraps ko dito sa bahay, making them like mga parang barang-barang, mga bahay, mga may boats, and if you're seeing it now, I'm really proud of these works kasi sobrang dati ko na 'to gustong gawin, pero hindi tinigil ko lang, alam mo 'yun? So, I'm really proud na nabalik ko siya and I'm really happy kasi ang ganda rin nung response sa mga tao dito. Kakaiba raw sa gawa ko and it's true. Kakaiba siya and also related sa gawa ko. Kasi may mga 'di ba, yung sa Manila OQA, I paid the people, dito naman yung I paid their houses. So, parang ang ganda lang niya kasi ang colorful niya, nagiging positive yung tingin mo sa isang maliit lang na bahay kasi nga it looks lived in. And for me, ang ganda nung yung presence niya 'pag tinitingnan ko sila kasi for me, yung tinapon mo na yung basura, yung karton na yan tinapon na yan, pinulot ko lang, nilagay ko dun sa artwork, naging artwork pa. So, it's me for me recycling yung ginagawa ko. You can call it junk art if you want, but for me, it's really something to look at. I made it beautiful in my eyes, and I can say na ang dami rin naman nagsabi nun. So, ang cute kasi ng mga maliliit na nagsampayan, galing lang yan sa mga basahan. Nagpunta ako ng ukay-ukay, kumuha ako ng mga ukay-ukay ng damit, binilagay ko dyan. Mga wood, mga scrap, mga karton, nilagay ko dyan. Yung chopsticks, nilagay ko dyan. Gano'n and come up ko yung mga ganito kasi dati nung bata ako nagreregalo ko sa mother ko ng mga card, yung Happy Mother's Day, I love you mama, ganyan. Ta's may mga pages so nagsimula rin yung pag-storytelling ko as a comic book artist doon. But at the same time, since konti lang yung ability ko mag-draw, ang ginagawa ko, humahanap ako ng totoong bulaklak, gugupitin ko yun, tapos lalagay, i-glue, i-scotch tape ko dun sa card. So pagka binuksan niya yung card, may bulaklak sa loob. Meron dun parang may nakuha akong plant na mukhang carrots, nilagay ko din. Meron dun yung parang, may greenhouse kasi kami nun na maliit lang. So meron, may fence yung greenhouse na kulay green na plastic na parang mesh wire. So, kinot ko yung mesh wire na parang bahay. Tapos nilagay ko dun sa tapos tuwang-tuwa yung mom ko. Siyempre bata ka lang, elementary ka pa lang, bigbigyan mo ng mom yun ng gano'n. Wala lang, kasi natuwa lang ako na gusto ko siyang bigyan ng card, gano'n bata, sweet, 'di ba? At ngayon ko lang ulit siya nagkaroon kasi ng time na ginawa ko ulit 'to pero mas dark, tapos medyo tinira-tira siya ng iba kong kakilala. Parang, "Ay, wag ko na ngang gawin 'to kasi tinitira lang nung mga kakilala ko, wag na nga." So, parang ako pa yung masama na tinago ko 'to, 'di ba? Sabi natin, 'pag binaon mo yung talent mo sa ilalim ng lupa at hindi mo siya ginagamit, kukunin sa'yo ni God yan at ibibigay sa iba. Buti na lang,
nagsulat-sulat ako at napagtanto ko na, teka, may ganito akong artwork. So, nabuksan ko siya ulit at ngayon, dumadami na ngayon agad siya dahil nga, yun nga, yung sinabi ni God, pagka pinarami mo, paparamihin ko pa yan. I'm really happy with this one, guys. And yun nga, ang daming pinagdaanan nito. May childhood experience ako dito, meron din experience ako na bad kasi nga binabato yung ganito kong artwork dati kasi siguro nainggit yung ibang artist na yun sa ganito kong ginawang artwork kasi I think nagagandahan sila kaya sila naiinggit kaya nila binabato yung artwork. Kasi literal binabato nila ng kung ano man yung artwork para masira. And yun nga, parang nahiya ako nun. Tinago ko. So, my point is, not them, but nailabas ko na. And hindi siya nawala talaga. Nasa akin lang kasi ang bilis ko lang ginawa tong mga to. Ibig sabihin, dahil naipon ko yung ideas sa isip ko kahit di ko ginagawa na ito, tapos na. Oh, tapos na. Gawa ko na agad. Parang ganun. So, I'll try to do a time lapse of this paano ko gumawa ng isang ganito in the future. But for now, dito siya sa exhibit. I'm really proud of this. So, I hope you also find beauty in them as well. Okay. So, yung second mini show sa third show natin ay yung wall poems. So, yung mga wall poems ko, eto naman, yung mga collage artworks na meron ako, I just use, yun nga, parang yung when no one is looking is, ginagamit mo yung ibang materials na you don't usually use sa fine arts. I use yung cardboard boxes na, let's say, lalagyan ng ref, lalagyan ng washing machine na malalaki, kinut out ko yun, tapos ginawan ko sila ng parang canvas. Kasi mahal yung canvas eh. So, ang ginawa ko silang parang canvas. And what I did here is something to do with yung mga pinost ko ng mga poster sa room ko. Tapos gusto kong i-preserve yun kasi ako mahilig akong maggawa ng collage sa wall eh. May poster ng Spider-Man dito, may sticker na ganyan, may post-it dito. Para sa akin sarap tignan ng parang mood board ba, ganun. Or parang yung mga crazy wall sa movies if you've seen those. Parang ganun. Pero ako, I wanted to preserve that pero hindi ko magawa kasi nga may iba yung mood mo, gusto mo iba naman yung mood mo, babaklasin mo or lilipat ka na or iba ka naman gusto makita pero parang gusto ko ma-preserve sila. So, eto bawat isa dito is a mood board, a mood wall, whatever you wanna call it, a collage. May mga post-it stickers, silk screen, may mga paint. And it's just talking about yung mga specific time ko sa buhay na, ito kilala ko to, ito yung pinagdaanan ko ng time na to, ito yung tinitignan ko ng time na yun. It's all about that. I call it wall poems. Ang origin nito is abstract attempt. Pero for me, yung abstract attempt ko dito is more of having images, pero hindi mo alam yung ibig sabihin. Like an abstract painting, you really don't know what it means, di ba? It's just a barrage of images. So, yun yung ginawa ko dito. It's a barrage of images. You don't know what it means, pero may image. Pero for me, it's something meaningful din. So, bahala na kayong umintindi. Kung ano yan, I wouldn't want to tell you, pero eventually, baka makwento ko rin what they're about. But at the same time, I'm really happy na na-exhibit ko to kasi hindi ko pa to na-exhibit before. So, I'm really happy sa outcome niya. And nung nasa exhibit, ang dami rin natuwa dito kasi ito yung isa sa daming nagpipicture dito for some reason. I don't know why. Kasi ang dami mong makikita. Parang, wow, ang daming concepts, ang daming ideas. Yung mga nandito na mga picture, mga post-its, especially yung mga post-its, yun yung talagang mga pinagdaanan kong post-it na nagsulat ako ng note, nagsulat ako ng tula, nagsulat ako ng quote na naisip ko lang. Tapos tinabi ko lang, yun yung mga dating nasa wall ko. Tinabi ko lang yung mga babae na, let's say, FHM na, yun yung mga pinapaskill mo sa wall mo, sa wall ko, na mga babae para you look at them, ganyan. Binaklas ko na yun, tinabi ko, tapos ginamit ko pa rin dito. So, most of these, if not all, talagang galing sa walls ko. So, it's me. Yan yung nakikita nyo dyan. It's all me. So, yun. So, that's what I mean sa wall poems. And lastly, dun sa when no one is watching na segment, na exhibit, is yung Redeemer. So, what I have here, yung sa Redeemer, is yun yung mga, to say it simply, ang nasa Redeemer is yung mga artworks na to yung paint ng wife ko. What do I mean? Okay, so I said earlier na ang ginagawa ko is yung mga artworks na assemblage, they are from scraps lang, ginamit ko ulit. This one, sa Redeemer, meron akong mga cardboard boxes na nakakuha ako na galing nga sa mga ref, na box, ganyan. Tapos, ayokong masayang yun. So, ang ginawa ko, tinabi ko lang siya hanggat magkaroon ako ng idea.
And nakita ko si Mrs. tinatapon lang yung mga palette niya kasi yung palette niya nasa mga egg, lalagyan na lang ng itlog, tapos mga oil. So minsan natutuyo na yung surface nun, pero sa loob buhay pa yun. Buhay pa yung paint niyan, pwede mo pa i-spread. Kaya lang hindi mo magagamit yung brush to scrape it off. Mahirap din kasi pailalim, pabilog, hindi mo rin magagamit yung palette knife. So ang gagawin mo is kukutkutin mo talaga ng kuko mo, ng daliri mo para mahanap mo pa at mapiga mo pa at ma-spread mo pa, ma-rub mo pa dun sa surface ng cardboard yung mga paint. So talagang parang umurong nga yung kuko niyan, kuko nung ginagawa ko 'tong mga 'to kasi sa sobrang lalim sobrang daming beses kong kinailangan kutkutin sila na umuurong yung mga kuko ko eventually afterward. But still, kaya redeemer ang tawag ko kasi nga ni-redeem ko yung mga tinatapon na lang na art materials, na-redeem ko sila. Naging maganda pa yung wala na dapat. And if you ask me, ang ganda nitong mga nagawa kong mga abstract. And the fact nga kasi na si Reb kasi mostly abstract yung works niya. Nakita ko kasi parang nung nagkaroon na ako ng viral na post, he mentioned na, uy, ako din meron akong video na i-share sa'yo. So nakita ko yung works, mga abstract. Tapos parang I think napaisip ako, gawa rin kaya ako eventually na abstract. So natanim na yung seed. May mga abstract na rin ako na works before, pero hindi ko pa nilalabas. But nung nakita ko siya, sige nga, try ko rin mag-abstract. So parang na-inspire din niya ako. So kaya ako nagkaroon ng mga abstract work na ganito. Parang na-try. Sabi niya kasi, may ganito rin ako sa bahay, maraming ganyan. Talaga, sabi ko, actually parang naisip ko lang din mag-abstract kasi nakita ko yung ibang works. Parang alam mo yun, may ganun parang, hindi mo siya ginagaya, pero nagkaroon ka ng spark dahil, parang gusto ko rin try yung ginagawa niya. Parang ganda nun nga. Kasi you can express yourself, gano'n. Tas hindi naman magkamukha, pero you can see na may halong kanya, may pagkamatis, may pagka-impressionist yung mga abstract ko. And then these paints, sayang kasi, so nagamit ko. Tas you can also see some images, abstract siya, pero sabi ko dun sa yung sa green, sabi ko dito, ang title nito, Lilies, Daisies, and Orchids. So parang nakikita ko parang may mga lilies diyan, may mga orchid, 'di ba? Tapos ito naman yung medyo brown. Sabi ng tito ko, sabi niya, parang mga koi sila na nasa pan yung pinapakain mo. Oo nga, no, hindi ko nakita yan before. Pero nakita niya. So, ang ganda. So isipin mo yun, tatapon na lang dapat yung paint. Nagamit ko pa. Nagamit pa, nakakita pa ng ibang tao ng beauty from it. 'Di ba? If I didn't tell anyone na tatapon na yan, karton yan, ganyan, they wouldn't have guessed na yun yung dun siya galing. But of course, you can go detective mode. Mapapansin mo rin yun kasi may indentation yung karton, ganyan. But anyway, that's why I call it redeemer. Na-redeem pa natin. So, that's basically it. Yun yung show ko ng 3-in-1. And for me, for this exhibit, sobrang nag-enjoy ako hindi lang sa company, sa mga na-explore kong artwork, na inilabas kong artwork, at takot ako ilabas yun. Ang ganda ng show. I can't express how I am grateful for everyone na nagtumulong sa akin for this exhibit. At the same time, I am also grateful dahil nabigyan ako ng ganitong opportunity. At the same time, mahilig ako kasi talagang gumawa ng art at napakita ko yun sa mga tao kasi tinanong nga ni Reb, alam mo yung gusto mong sabihin sa mga tao when they go into this show? Ang sabi ko, I guess ang gusto ko lang sabihin is magulat sila, hindi for shock value, pero maintindihan nila. Pagpasok nila, hindi pa nila alam na isang artist na ang gumawa. Tapos once they realize it, eto lahat na to, isang artist lang. Ang daming style nito, siya lahat to? Oo. Tapos pag they want to check the write-up, yun nga yung write-up. Kasi nga I want to say na kaya nyo rin to. A lot of artists kasi, mga artists kasi kahit saan, sa Pilipinas, sa ibang bansa, they think na mag-stick lang sila sa isang style and yun na. Tuloy, pag nagsama sila dun, at dahil wala na naman bumibili ng iba nilang artwork, they will stop painting. Hindi na sila kikita, they will stop painting altogether. Pero ang mali nila is hindi sila ever nag-explore ng iba pang style. Hindi sila nag-experiment. Hindi sila nagte-take ng risk to do another style, another movement, to try and do an abstract, to try and do an homage to Andy Warhol. Di ba? Lahat yun pwede sa art. As long as hindi ka talaga nanggagaya, hindi mo ninanakaw yung idea ng artist bago pa niya i-paint, everything is okay. And you, of course, have to do research din, di ba? Pero my point is, I wanted to show na, and ako din, pagka
natatamad na akong gumawa ng Manila OQA, sa dami kong nagagawang ganyan, at yung mga commission ko halos ganyan din, I will change channels. Palit ako ng ulam naman, medyo naumay na ako dito sa ganitong ulam. Ulamin ko naman yung pusa. Pipain ko naman yung mga cats, 'di ba? So instead na naputol yung momentum ko na gusto kong gumawa talaga today, kasi iba pag wala silang gana mag-paint na, it's not because wala na silang gana mag-paint, it's because nagsasawa na sila dun kakatingin dun sa isang artwork nila for 1 month, 3 days, 1 month dun sa artwork nila. Hindi nila intindihan na gusto pa rin talaga nila magpinta, pero iba muna yung ipinta nyo. Patuyuin nyo muna yung painting nyo, iba muna yung gawin mo. Huwag kang maglaro ng video games kasi usually yun yung gagawin ng iba. Or mamamasyal, magbabakasyon. Huwag. Mag-paint ka pa din. Mag-drawing ka, maghanap ka ng ibang art style. Yung momentum kasi baka maputol. And yun yung sinasabi ni God. Meron tayong maraming talents. We don't only have one talent. Talented tayo. 'Di ba? Marami tayong talents. Parable of the talents. Plural eh. At yung isa lang yung binigay niya. Kaya isa lang binigay niya. Kasi alam niya, sasayangin niya lang yun. Ito times 0 niya yun eh. Yung may 10 talents, paparamihin niya pa. So it's multiplication. Pinaparami mo dapat. So for me, if you apply that to art, nagsusulat ako, kung hindi ako nagpipaint, siyempre papahinga rin ako. Minsan ang gagawin ko, ito namang abstract, ito namang masochism, ito namang essay ko, ito namang short story to, ito namang comics, ito namang commission. So hindi kayo maubusan. Ang dami niyo ngang dahilan kung meron kayong paraan talaga. Pero hindi kayo mauubusan ng excuse kung ayaw niyo talaga, 'di ba? So maghanap kayo ng way, and ang daming artist na hindi alam 'tong secret na 'to, and it's not really a secret, it's just parang common sense na iba naman yung gawin mo, 'di ba? Hindi lang puro ikaw ganyan, iba naman. And yun nga, marami ka dapat sources of income, so why not try a lot of things? Mag-experiment ka, 'di ba? So yun lang. So kaya ang dami kong nagawa kasi nga I wanted to say this message na kakasabi ko lang na kaya nating lahat 'to as an artist. Kaya nyo ring mag-produce ng ganito kadaming artworks, kaya nyo ring gumawa ng maraming artworks, na iba-ibang artworks, kasi nagawa ko eh. Sino ba ako? Ako si Marius. Pero I'm not no one special, I'm just someone na tinatry kong sundin yung inutos sa akin ng Diyos, na paramihin mo yung meron ka, palaguin mo yung meron ka, kasi alam ko hindi nagkakamali yung binigay sa atin. Hindi nagkakamali si God sa binigay sa ating gifts at talents, guys. So, if you trust God, if you believe in God, and I hope you do, tiwala ka lang na yung talent mo na tinago, na sinubukan itanim sa lupa, na tinago mo sa kalaban mo, o tinabi mo kasi napagtawanan ka, buksan nyo na ngayon yan, guys. Gamitin nyo na yan. Make use of it. Make money out of it. Doesn't matter. Just use it. Gamitin nyo yun. And if madami akong nagawa, what more kayo? Gaano pa karami ang gagawin nyo? I bet mas marami pa kayo magagawa sa akin. So, yun yung first part natin. Kasi itong exhibit na to is 3-in-1. And itong podcast na rin na ito ay divided into 3 parts. So, this is part 1. End of part 1. Tayo? 3:3 tayo nga. Parang 3 parts tong podcast na to. We are kakatapos lang nitong first part, which is talking about my exhibit, what it's about, and catching up with me. So, yun yung first part. And right now, of course, we will go to the second part. But before that, I would just like to remind you na, if you guys want to purchase any of the artworks you've seen here, punta lang ako sa description or message me on Instagram or Facebook. I can send you the PDF file para you can view the artworks if you want to buy one. And may contact din doon ng J Studio, so you can message them if you want to buy this, purchase this, message them. And of course, yung iba dyan nabenta na, hindi lang nakalagay kasi hindi ko lang na-update yung PDF. But you just message them para alam nyo or mapareserve nyo yung artwork. And I hope makabili rin kayo para to support me. I hope you guys support me as well. I will post some more videos of our exhibits sa J Studio. But for our second part ng episode na to, it's me discussing how I painted one of the artworks I did for this exhibit. That is the Catstronaut. This artwork. Okay. So, we're gonna go into the meat of the episode. Ito kasi talaga medyo gusto ko nang gumawa ng ganito, and it's a new thing that I'll be doing in this episode kasi never ko pa talagang na-try na gumawa ng isang nag-express ako or nagsasalita ako over the video. So this is a first for me.
And at the same time, wala akong ginamit na script dito. I tried to make a script habang nanonood, pero parang, sabihin ko na lang kaya 'to kasi kabisado ko naman yung sasabihin, or para mas impromptu, mas authentic. So yun ang ginawa ko, tinanggal ko na yung script kasi babasahin ko pa, ang bilis ng pagpalit-palit ng scenes. Hindi ko na ipo-pause yung video na 'to habang I'm watching it para I can easily sync it up. That's what will happen here. So I hope you stick around for that. So I'll be getting into that right now.